mga bay, alam nyo ba, nung unang araw ko na nag-aral ng driving, talagang kinakabahan ako kasi manual yung gamit kong sasakyan. At talagang nakakakaba, pero ang kailangan lang talaga yung lakas ng loob at presence of mind. Ngayong araw, samahan nyo ako para sa aking refresher course na manual transmission naman. Kaya, kahit na kinakabahan ako, samahan nyo pa rin ako. Tara! Sir James, ano ba talaga yung mga dapat tandaan ng isang bagong driver? Yes, ma'am. So, beginner sa driver, ma'am, o first time na driver, mas maganda kung baguang driver pala, kung di pa kayang mag-drive sa highway, huwag po nang lumabas ng highway. Dahil ang napaka-delikado po daan sa main road. Na dapat kaya po muna niyang mag-drive ng maayos, sa subdivision, bago siya lumabas ng highway. Number one, dapat kaya niyang i-control ng maayos yung steering wheel at nakakaliko na siya ng sakto. Ano ang tamang hawak sa steering wheel? Kailangan ba yan mahigpit? Kailangan ba yan matigas or maluwag lang? Sa paghawak po ng steering wheel, ma'am, dapat relax lang ang kamay. So, meron din po kinalaman yung height ng isang tao sa paghawak ng steering wheel. Yes. So, ang isang driver na standard na magdadrive, dapat 10-10 position. So, 10 o'clock and 10 minutes. Pwede rin pong 9-3. So, sa mga medyo kulang sa height, pwede pong 8-4. Okay. So, kung liliko naman po, ang tamang pagliko, so, hand over hand. Okay. Liliko Kailangan po. mag-signal muna. Yes, ma'am. So, 30 Hand meters over hand. away, before tayo mag-turn, dapat meron po tayong signal lights. So, para malaman po sa likod kung saan po tayo mag-return. Yun po ang tamang paggamit sa steering wheel or signal. Tuwing kailan nga ba dapat ginagamit ang signal light? So, before mag-U-turn, mag-changing lane, mag-overtaking, kailangan po talaga meron tayong signal lights. Napaka-importante po ng merong gamit ng signal 30 meters away before ka mag-turn para makapaganda yung nasa likod kung siya ka mag-turn. Yung hazard sign naman, saan ginagamit yan tsaka paano yan pinapailaw? Sa paggamit naman po natin ng hazard, for example, ma'am, meron tayong bibili sa gilid ng kalsada, sa tabi ng railroad track o grocery, mga 30 meters away before ka mag-stop o dapat naka-hazard tayo para malaman sa likod kung saan tayo pupunta o mag-i-stop po tayo, no? Napaka-importante po ng paggamit ng hazard. Okay. Sa ngayon po, mas okay na rin kung before ka mag-backing, mas maganda po naka-hazard na rin po tayo. Ano pa ang dapat natandaan ng isang bagong Yes, ma'am. magmamaneho? So, sa new driver, mas maganda rin yung paggamit ng pedals, mag-aware po tayo. Napakarami po ngayon aksidente na ang sabi na meron daw car na biglang nag-move. Okay, so, Yung sudden unintended accident yes, ma'am. ba yun? So, ang Oo. tamang paggamit talaga ng pedals, lalo sa preno brake, dapat laging advance. So, kung may nag-stop man sa harap natin, mas maganda, naka-ready na agad yung paa sa preno. So, ang nangyayari po, madalas sa mga nagda-drive, laging late ang pag-press ng Ang preno. kaya umaabot yung nga sa harap. Mas better po kung advance. ang Halimbawa, paggamit ng gaano kalayo pa dapat nagpe-brake na ako? So example, ma'am, may nag-stop sa harap, 30 meters away ang layo, mas maganda mag-apply na po tayo ng preno. So, standard yung 30 Depende pa rin po sa takbo natin, sa speed. So meron po kasing nasabing safe following distance pagka nagda-drive. So dapat lagi tayong So, may gaano distance. kalayo yun, yung safe distance? So pag speed po natin ay 40 kph, so dapat mga 2 car ang layo sa nasa harap. So, halimbawa, Sir James, gusto ko ng overtake. Ano ba ang tamang lane? Meron ba tayong tinatawag na yung overtaking lane? Or ano ba yung mga signal sa daan na dapat hindi ka pwedeng mag-overtake? Yes, ma'am. Opo, ma'am. So pagka po overtake tayo, ma'am, always dapat sa left. Okay. So pagka meron po na tayo nakikitang broken lane, white, sabihin po allowed na mag-overtake. Pero pag nasa gitna po ng lane, solid lane, yellow, bawal po ang overtaking. So, no Yes, overtaking. ma'am. No overtaking po siya. Sir James, ano ang kahalagahan na ang isang nagmamaneho or isang driver ay natuto sa isang driving school? Okay. So sa driving school,
Sa driving school po kasi ma'am, marami tayong talagang dapat na matutunan tulad ng pag-i-start ng engine. Tinuturo po sa driving school kung paano i-start ang engine. Okay. So, madalas po kasi may nag-i-start ng engine, hindi po ayos pag-i-start. So, pwede rin mag-cause ng accident, lalo kung manual po ang gamit na unit. Nakag-1, mag-start ng engine, pwedeng mag-move agad yung car. So may mababangga. Yes, ma'am. Kaya po dapat dumaan talaga muna. Marami talagang dapat pong malaman ang mga beginners, ma'am. Safety, defensive driving. Yes, ma'am. Defensive. Yan naman po ang talagang dapat meron ng isang driver. 3 factors ay good driver: attitude, behavior, And then yung value. And value. Tandaan nyo yung mga abay ha. 3 factors in driving is attitude, behavior, and values. Yes, ma'am.